Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 10. Ito ang inyong lingkod, Teacher Cycles Yumadino, kasama si Teacher Leslie Ann Bangoy Rojo, upang maghatid sa inyo ng panibagong paksa sa edukasyon sa pagpapahalaga, baitang 10. Ngunit bago tayo dadako sa ating talakayan, dapat yung munang mabatid ang mga layunin. Mga layunin. Pagkatapos makapakinig ng talakayang ito, ang mga mag-aaral ng baitang 10 sa edukasyon sa pagpapakatao ay inaasahang A. Napatunayan na nabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkabukod-tangi at sa pagkawangis niya sa Diyos. B. Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwang itinuturing na mababa ang sarili na siya ay bukod tangi dahil sa kanyang taglay na dignidad bilang tao. Ang oras ay alas 11 ng umaga. Hatid sa inyo ng DepEd Radio C Eskwela. Pakikinig ang puhunan sa pagkamit ng kaalaman. Sulong edukalidad. Sumahim papawid sa C Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Oras na upang pag-aralan natin ang Module Siyam. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa impigang ito, lalong-lalo na sa mga ginigilo naming mag-aaral ng ika-10 baitang. Ito ang inyong paralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 10. Natutuwa kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong likod, Cycles Yumadino, mula sa Mantukan National High School, kasama si Teacher Leslie Ann Bangoy Rojo mula sa Turner Orlando S. Raimondo National High School ng Mako. Tiyakin ninyong kayo ngayon nasa isang maayos na lugar upang komportable kayong nakapakikinig ng ating panghimpapawid na talakayan. O, nakapagpananghalian na ba kayo? Sana ay tapos na upang maging mas alerto ang inyong pag-iisip at madali ninyong maintindihan ang ating leksyon. Kung sakaling kayo ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa module na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa inyong mga magulang, sa nakakatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na maaaring makatulong sa iyo. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Mabuti kung ganun. Ihanda mo na ang iyong ballpen, papel at self-learning module at sabay-sabay tayong makinig, sumagot at matuto ng bagong kaalaman dito sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-10 baitang. Bago tayo magpatuloy sa ating mga talakayan, ay sasagutin muna natin ang bahaging subukin. Panuto. Bago mo simulan ang mga gawain sa module, basahin at suriing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Isulat ang K kapag totoo ang diwa ng pangungusap, isulat naman ang O kapag ang diwa nito ay hindi totoo. Isulat ang sagot sa inyong papel. 1. Dahil sa dignidad na iiba at natatanging nilikha ng Diyos. 2. Ang kapwa ay dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan. 3. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 4. Lahat ng tao anuman ang katayuan ay nararapat na igalang. 5. Ang tao ang pinakabubukod tangi sa lahat ng nilikha ng Diyos. 6. Ang pinakamahalagang layunin ng lipunan ay ang pagpapanatili, pagpapaunlad at paglinang ng tao. 7. Punahin ang dumi ng ating kapwa bago punasan ang ating sariling dungis. 8. Ang pagiging tagapag-alaga ng dignidad ng tao ay dapat maging permanenteng bahagi ng ating pakikipagkapwa-tao. 9.
kailangang ang tibay ng loob at tatag ng kalooban sa kabutihan. 10. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay hindi panghabang buhay na proseso. Sa bilang na 11 hanggang 15, basahin at suriing mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Piliin at isulat ang titik ng iyong sagot sa iyong sagotang papel. 11. Ang mga sumusunod ay mga pananagutan ng tao batay sa kanyang dignidad maliban sa A. Respetuhin ang sariling buhay at buhay ng kapwa. B. Isa-isip ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. C. Maging pantay sa pakikitungo sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. D. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin, nilang pakikitungo sa iyo. Number 12. Paano maipakita ang pagkikilala ng pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao? A. Pahalagahan ang tao bilang tao hanggat siya ay nabubuhay. B. Ibigay ang bahagi ng sarili sa kapwa kahit hindi pa ito kakilala. C. Maging tapat sa lahat ng ginagawa para sa kapwa at sa pakikitungo sa mga ito. D. Maglaan ng panahon para iparamdam sa malapit na kapwa ang pagmamahal at pagpapahalaga. 13. Sino ang hindi tunay na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kanyang kapwa? A. Isang negosyante na nagbibigay ng malaking pera bilang puhunan ng isang empleyado na tumatanda na. B. Isang pilantropong laging nakahandang magbigay ng tulong sa kapwa na nangangailangan ng kanyang tulong. C. Isang politikong labis ang katapatan sa kanyang panunungkulan sa pamahalaan. D. Isang taong may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng kapwa. 14. Ang mga pahayag ay mga obligasyon ng tao upang mapangalagaan ang dignidad maliban sa isa. A. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. B. Gamitin ang kapwa para sa kapakinabangan ng sarili. C. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. D. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais gawin nilang pakikitungo sa iyo. 15. Ang mga sumusunod ay mga hakbangin tungo sa panghabang buhay na proseso sa pagpapatibay ng katatagang moral tungo sa ultimong kabutihan maliban sa isa. A. Pagtanggap sa anumang puna ng ibang tao. B. Pagtanggap sa sariling limitasyon. C. Pagtawag sa isang moral na tagapayo. D. Pagsasabuhay ng panghabang buhay na paninindigan sa kabutihan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa Module 9, Dignidad, batayan ng pagkabukod-tangi ng tao. Ngunit bago tayo magsimula, ay dapat sundin ninyo ang mga tagumpilin para sa ating talakayan. Una, kailangang nakatuon ang atensyon, pandinig at isipan sa pakikinig. Ikalawa, kailangang isulat ang mahahalagang detalye upang makatulong sa inyo na maalala ang mga paksa. Ikatlo at panghuli, kailangang bukas ang isipan na tanggapin at unawain ang ating aralin. Kunting balik-aral muna. Natatandaan niyo ba ang ating napag-usapan noong nakaraang aralin patungkol sa tunay na kahulugan ng dignidad? Atin munang balikan ang mga mahahalagang paksa noong nakaraan. Napag-aralan natin na ang lahat ng tao ay may taglay na dignidad. Nalaman din natin ang tatlong paniniwala tungkol sa dignidad.
Una ay ang ancient Stoic tradition. Pangalawa, Western philosophy. At ang pangatlo ay ang human dignity ayon sa relihiyon. Bago natin simulan ang talakayan sa araling ito, sagutin niyo muna ang pagsasanay na ito. Panuto. Sa loob ng kahon, magsulat ng isang ginintuang butil mula sa Biblia na gabay sa pagpapabuti at pagpapanatili ng dignidad at karangalan ng tao na siyang nagpapatatag ng moral ng isang tao. At sagutin ang tanong sa ibaba. Ano ang kahulugan ng iyong isinulat na ginintuang butil? The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Gawain 1 I am lovable and capable. Panuto. Sa gawaing ito, punan ng mga kasagutan ang hinihingi ng bawat kahon. Sagutin ito ng buong katapatan. At pagkatapos mong sagutin, ay pagtuunan mo ng pansin ang mga katanungan na nasa ibaba. Una, ano ang naramdaman mo habang isinagawa ang gawain? Bakit? 2. Ano ang iyong natutunan sa gawain? 3. Sa kabuuan, ano ang naiwang aral mula sa gawain? O ano, handa na ba kayong makinig? Ngayon ay sisimulan na natin ang ating talakayan tungkol sa dignidad bilang batayan ng pagkabukod-tangi ng tao. Ano nga ba ang batayan ng pagbubukod-tangi ng tao sa dignidad? Una, bilang nilikha ng Diyos, ang tao ay may likas na dignidad. Pangalawa, nagpapatutuo na ang tao ay naiiba at natatanging nilikha ng Diyos. At pangatlo, ang dignidad ay hindi nalalabag, hindi nakukuha, maaagaw, o maipagkakait. Ayon kay Professor Patrick Lee, ang dignidad ang pinagbabatayan kung bakit obligasyon ng bawat tao ang sumusunod. 1. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Halimbawa, sa kabila ng kahirapan sa buhay, hindi gagawin ng isang tao ang magbenta ng sariling laman o magnakaw na nagpapababa ng sariling pagkatao. Sa kabilang dako, kailangan mong tandaan na ang iyong kapwa ay hindi dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan. Pangalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Karaniwang naririnig mula sa matatanda na bago mo sabihin o gawin ang isang bagay ay makasampu mo muna itong isipin. Ano ang magiging epekto sa iba ang iyong gagawin? Nararapat ko ba itong gawin o hindi na? Pangatlo, pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais nilang pakikitungo sa iyo. Ang prinsipyong ito ay nagpapatunay na anumang gawin mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo rin sa iyong sarili. Ang paggalang sa karapatan ng iyong kapwa
pagmamahal, pagpapahalaga sa buhay, kapayapaan, katotohanan ay ilan lamang sa mga pagpapahalaga tungo sa mabuting pakikipag-ugnayan. Ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao. Una, pahalagahan mo ang tao bilang tao. Ibig sabihin, hindi siya isang bagay o behikulo upang isakatuparan ang isang bagay na ibig mangyari. Lalong-lalong hindi nawawala ang pagiging tao at ang kanyang dangal dahil sa pagtanda. At lalo't higit hindi siya katulad ng isang bagay na basta na lamang itatapon at isasantabi kung luma na at wala nang pakinabang. Wala man siyang tinapos na kurso, siya man ay bata o matanda o may espesyal na kondisyon ay nararapat na igalang. Pangalawa, ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay hanggat siya ay nabubuhay. Dapat ay patuloy mong isinaalang-alang at hinahangad ang lahat ng makabubuti para sa iyong kapwa. Ang tao ang pinakabubukod-tangi sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang proseso ng pagpapanibagong anyo para sa pagtataas ng dignidad ng tao. Ang pagiging tagapag-alaga ng dignidad ng tao ay dapat maging permanenteng bahagi ng ating pakikipagkapwa-tao. Ito rin ay isang panghabang buhay na proseso ng pagpapatibay ng katatagang moral tungo sa ultimong kabutihan. Ito ay may tatlong hakbangin. 1. Pagtanggap sa sariling limitasyon. Ito ang pinakabatayan ng anumang proseso ng pagbabagong anyo at pagpapatibay ng katatagang moral. Kapag natanggap mo ang mga pansariling katiwalian at limitasyon, ikaw ay nakapagsisimulang makapagbalangkas ng mga plano para sa pagpapatibay ng iyong katatagang moral. Number 2. Pagtawag sa isang moral na tagapayo. Tandaan natin na ang Diyos ang ating pastol at Siya ang tagapagpagaling sa mga pansarili nating katiwalian at kasalanan. Number 3. Pagsasabuhay at pagkakaroon ng panghabang buhay na paninindigan sa kabutihan. Ito ay pinakamahalagang hakbanin na dapat isagawa. Ang kailangan lamang natin ay tibay ng loob at tatag ng kalooban sa kabutihan. Kapag matatag ang iyong paninindigan sa kabutihan at pananampalataya sa Diyos, magkakaroon tayo ng matibay na sandata laban sa anumang masamang epekto ng mga pambansang pangyayari. Sa kabuuan, sikaping mabuhay ng may dangal at iwaksi sa kalooban ang kasamaan sa pamamagitan ng ilang mga gabay na pamumuhay tulad ng mga sumusunod. 1. Sikaping isabuhay ang kabutihan. 2. Huwag gantihan ang masama sa masama. 3. Iwasang maging sanhi. 4. Pangasiwa ang mabuti ang iyong mga limitasyon, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng pagmamahal sa mga material na bagay tulad ng salapi, bisyo, layaw at roho ng katawan. 5. Igalang ang karangalan at dignidad ng tao sa pamamagitan ng mga simpleng ngunit makabuluhang pamamaraan. O ayan, natapos din natin ang ating talakayan. Sa dakong ito ay gagawin natin ang gawain 2. Tula ng may akda, suriin mo ng matama. Panoto. Basahin at unawaing mabuti ang tula, sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Sa aking musmus na isipan, isang bagay ang aking natutuhan, ang tunay at dapat na sukatan ay di pera ang dapat batayan.
Ako ay may natuklasan, pagkatao natin ay di dapat tignan sa dami ng salapi o karangyaan, sukatan nito'y ating karangalan. Sa paglakbay natin sa mundong ito, tiyaking sa bawat araw na narito, walang nalalamangan o naaapit tayo, dulot natin pag-ibig kahit kanino. Ni Lorna B. Castillo. Mga tanong. Number 1. Ang tunay at dapat na sukatan ay di pera ang dapat batayan. Ano ang kahulugan nito? Number 2. Batay sa ikalawang saknong, ano ang tunay at dapat na sukatan ng pagkatao ng isang tao? Ano ang ibig sabihin nito? Number 3. Ano ang paalala ng may akda sa bawat araw na paglalakbay natin sa mundong ito? Gawain 3. Paggalang sa dignidad, ipakita mo. Panuto. Sa palibot ng guhit tao, magsulat ng mga pamamaraan kung paano maipapakita ang paggalang sa dignidad sa kapwa-tao. At pagkatapos mong maisulat ang mga ito, ay sagutin ang mga katanungan na nasa ibaba. Una, nahihirapan ka bang isulat ang mga pamamaraan kung paano maipapakita ang paggalang sa dignidad ng kapwa? Bakit? Sa kabuuan, bakit mahalaga ang paggalang sa dignidad ng kapwa-tao? Ngayon ay dadako naman tayo sa gawain 4. Buuin mo aral na natutunan mo. Panuto. Ngayon naman basahin ang talata at buuin ang kaisipan nito. Pumili ng angkop na salita sa kahon at punan upang mabuo ang mga talata. Mga salita na nasa loob ng kahon. Sanhi o instrument. Karangalan at dignidad. Limitasyon, kabutihan, masama, dignidad. Wika ng banal na kasulatan, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa puwang na taglay ng lahat ng tao. Naunawaan ko kaya? Paano ko nga kaya magagawa ito? Alam ko na. Dapat sikaping sa buhay ang puwang. Huwag gantihan ng masama ang puwang. Iwasang maging puwang ng pagkakasala ng isang kapwa. Pangasiwa ang mabuti ang iyong mga puwang. Lalo na ang pagkakaroon ng pagmamahal sa material na bagay. Igalang ang puwang ng tao sa pamamagitan ng mga simple ngunit makabuluhang pamamaraan. Sa lahat ng aking gagawin, hihingin ko ang patnubay at pagpapala ng lahat tulad ng nakagisnan nating ginagawa sa ating mga ninuno. Ngayon naman ay dadako na tayo sa bahaging isagawa. Gawain 5. Isang kampanyang pampamilya iyong isagawa. Panuto. Sa inyong bahay, magsagawa ng isang kampanyang pampamilya hinggil sa pagrespeto sa dignidad ng tao. Bumuo ng 3 slogan o mga kasabihan na nagpapaalala sa lahat kung gaano kahalaga ang pagrespeto. Ispaskil ito sa mga parte ng bahay na makikita ng mga kapamilya. Lakipan ang mga larawan bilang patnubay sa isinagawang kampanyang pampamilya. Gawin ito ng may kasamang pag-iingat. Gawing gabay ang nasa ibaba. Ito ang mga dapat ninyong isaalang-alang sa paggawa ng slogan. Dapat ninyong basahin mabuti ang mga gawain at mga obligasyon katulad ng goal, mga layunin, role, mga gampanin, audience, mga tao, sitwasyon, at ang hamon. At syempre, dapat din ninyong malaman ang criteria para sa nabong slogan o kasabihan. So, ang nilalaman ay 10 puntos, pagkamarikain 10 puntos, dokumentasyon 10 puntos, sa kabuuan meron itong 30 puntos.
Ayan, natapos din natin ang pagtataya. Ilan ang nakuha niyong score? Wow, magaling! Ako ay natutuwa na kayo ay nakikinig ng mabuti. Batid ko na sa mga sagot ninyo ay may hinuha ng inyong naiintindihan ng ating talakayan patungkol sa pagbubukod tangi ng dignidad. Ngayon ay relax muna kayo at mag-uunat ng katawan at magbabalik tayo matapos ang ilang patagastas. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Bago tayo matapos sa aralin, ay bibigyan ko kayo ng karagdagang gawain upang mas pagyamanin pa ninyo ang mga natutunan sa ating aralin ngayon. Kunin ang inyong mga self-learning modules at buksan ito sa pahina 18. Nariyan makikita ang inyong gabay sa gawain na ito. Panuto. Para mas lumalim pa ang inyong pag-unawa sa kahalagahan ng dignidad bilang batayan ng pagkakabukod tangi ng tao, bubuo ka ng isang tula. Gawing gabay ang mga panuto na nasa loob ng kahon. Criteria. Kaugnayan sa paksa. 10 puntos. Kalinawan ng damdaming nais ipahiwatig. 10 puntos. Panghikayat sa mambabasa sa kabuuan. 10 puntos. Sa kabuuan ay meron tayong 30 puntos. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Sigurado ako marami kayong natutunan ngayon sa ating aralin. Pwede mo itong ibahagi sa iba upang mas maraming tao pa ang magkaroon ng konkretong pag-unawa. Muli, kailangan natin tandaan na ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kanyang kulang, anyo, antas ng kakayahan ay may dignidad. Dahil sa dignidad, lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi nakakasakit o nakasasama sa ibang tao. Nangingibabaw ang paggalang at pagkikipagkapatiran. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Siguraduhin tumutok sa ating parang panghipapawid para sa susunod pa nating leksyon. Muli ako si Teacher Psycho Shumadino ng Pantukan National High School kasama si Teacher Leslie Ann Bangoy Rojo ng Attorney Orlando National High School ng Mako. Isang magandang araw sa ating lahat at magkikita ulit tayo dito kung saan masayang mag-aral ng edukasyon sa pagpapakatao. Ang Radyo Z Eskwela, paalam! Radyo Z Eskwela Executive Committee, the School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte, Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales,
Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.